Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Wow. Lucky, maswerte, nasa taas na ng wheel of fortune or sa favor mo ang luck or favorable sa iyo ang luck, no? And pwede din ito na yung nakatadhana sa iyo na parang may ikot ng gulong ng palad, parang ganun. Kasi may gulong dito eh. Parang yun ang iyong swerte. So, umpisa na yung swerte mo, no? O swertein ka sa buhay. And dahil dyan, there is a communication, collaboration, pagtutulungan. Magkaroon ka ng ka-team or pwede din pagtutulungan sa inyong person mo kung sino man yung magkaroon ng collaboration sa inyo, or else pwede din ito na yung Three of Pentacles ay ano to siya, yung ma-recognize ka na, no? Marin sa career, ma-recognize ka sa kahit sa area ng buhay mo, gano'n. Isa lang, dami oh. Tatlo lang pala. May passionate na mag-take ng action na sure ito na magtagumpay siya. Victorious yung gagawin niyang action. O ikaw man to mag-take na action o person mo or kung sino man na mag-take ng action, pero magtatagumpay to, no? Na mapangasawa mo to. Bubuo kayo ng kompletong buhay, prosperous yung maging buhay ninyo. So, ibig sabihin, ito yung person na magkaroon ng collaboration, na-recognize ka niya. Siya yung naka-recognize sa'yo, itong tao na to, na mag-take na action. O tama, siya yung naka-recognize sa'yo. Itong tao na to. Na-recognize ka niya na ano? Na ano? Tingnan natin. Na-recognize ka niya na ano? You're so brave. You are like this, na brave, no? Napakatapang mo, rooted, grounded, na mari ikaw yung the one, ikaw yung hinahanap niya. Ano, ikaw yung hinahanap niya? Ay, ikaw yung hinahanap niya. Na-recognize ka niya na ikaw yung hinahanap niya. Yan ang magte-take na action, kaya magtagumpay siya, o magtagumpay pati to, no, sa gagawin niya action. Yan ang mapapangasawa mo. Magtagumpay siya na it will lead into this, na maging ganito ang buhay ninyo. Prosperous, kompleto. Ibig sabihin, mapapangasawa mo yan siya. Yan. Tao na to, may aso. Para bang na-uncover yung mask o yung parang nakita niya yung katotohanan kasi natanggal yung parang takip, no? Na ano ka na niya, na-recognize ka niya, you're the one, na ikaw yung hinahanap niya. Basta ikaw yung hinahanap niya. Okay? Kasi merong injustice dito eh. Na kagagawa ng guys ba? Unfair injustice, kagagawa nitong family na to na uncontented sila sa buhay nila. Or maring hiwalay ito, or broken family. O hindi sila kontento sa buhay nila, hindi sila masaya sa buhay nila, hindi sila. Paano sila maging masaya? May injustice yung gawain nila. Kaya maggulo na lang sila ng buhay ng iba, gagawa ng scheme and deceit kasi hindi sila masaya sa buhay nila, hindi sila marunong makontento. Kung marunong ka makontento, kahit simpleng buhay, kahit anong meron dyan, you will be happy.
marunong kang makontento. Di ba? Maging masayahin ka kasi simpleng bagay eh. Kaso lang kung hangarin mo yung sa iba, na kung anong meron sa iba, gusto mo ka sa'yo, hindi ka talaga makontento, no? Hindi ka maging masaya. Ang mapala mo lang, hatulan ka ng ganun sa impyerno. Hindi ka tatanggapin ni Jesus Christ niyan pagka ganyan ang ugali na greedy. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang mag-greedy hindi magmamana na aking karyan. So maaaring umiiral dito sa pamilya na ito, gumagawa ng unfair injustice. Greediness. Meron silang ginawa kasi injustice, kaya siguro natagalan itong person na ito mag-identify o ma-recognize kung sino, na malaman kung sino talaga yung hinahanap niya. Basta ikaw yung hinahanap niya, nahanap ka na niya, na-recognize ka na niya. Ikaw yung hinahanap niya. And ikaw yung tunay na maring isa sa may perception, ikaw yung may perception. Tingnan natin ha. May perception. Alam niyo may perception? Pag ginagamit ang perception, kasi ako magamit ako ng perception, kinuklose ko yung mata ko guys. Para makita yung mga hindi makikita ng mga tao, ng mga like entity, spirit o elemental. Kasi yung gagamitin mo dyan third eye mo and your perception, lahat na yan na mga extra senses mo yan ang gagana na dyan. Hindi yung mga ordinary senses mo like mata. Extraordinary senses ang ginagamit dyan, no? Kaya hindi mo naman kailangan na buklatin yung mata mo dyan. Mas madaling mo sila makita pag i-close mo yung mata mo, no? Kaya pagka hinahasa yung isang tao, kunwari ay hinahasa yung kanyang perception, pinapalakas para maging bihasa siya sa paggamit ng perception. Nilalagyan ng mga celestial being ng piring, parang piring yung mata. Parang ganun ba? Pero hindi yan siya makita yung piring. Para yung gagana, makita niya yung, parang yung gagana dyan, perception niya. Para lalo lumakas yung perception. Ganun yan. Ganyan siya guys. O see? Hindi lahat ng tao may perception. Ang may mga perception, meron niyang mga kadalasan mission from God. Depende din. Meron din naman ata na walang perception, hindi na kailangan ng perception, may mission from God. No? Kumbaga, yan ay, ano yan siya, extraordinary senses kasi. Pero sa mga celestial beings o kahit fallen angels, normal na yan sa kanila may perception sila. Pero sa tao, madalang lang talaga sa mga tao may perception. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya hindi makarelate ang iba sa mga tao may perception. Pag may perception ka, kahit aswang, di ba, hindi basta-basta makita yan sila. Lalo kung ayaw nila magpakita, o kahit mga demonyo, o mga spirits, o mga fallen angels, makikita mo yan sila eh. Makikita mo, kahit tulog ka pa, magkikita mo yan kasi yung gumagana naman dyan ay your extraordinary senses. Hindi naman yung mata mo. Yan talaga yun. So, maring itong person mo, meron din siyang perception. So, maring hinahanap niya yung pair niya, hinahanap niya yung kapareho niya, o basta ikaw yung hinahanap niya. Nahanap niya na yung hinahanap niya, ikaw yon. Na-recognize ka na niya. So, positive na yung mga mangyayari sa inyo. Positive. Asahan mo, yung positive na yung mga takbo na mga pangyayari. Mga mangyayari sa inyo, positive and possible maging bold and daring this person mo na mag-take na action, kung ano mga action ang gagawin niya. No? Para magtagumpay siya na
ito ang mangyari sa inyo, makabuo kayo ng kumpletong pamilya. Siyempre, magkaanak kayo, ganoon, kumpletong pamilya, at mamuhay kayo ng prosperous dyan. May nag-guide kayo sa person mo. Ano kaya? Tingnan natin. Sino nag-guide sa person mo? Broken heart. Woman holding a heart. Yung puso niya, yan ang nag-guide sa kanya. Sino nag-guide sa kanya para ma-recognize ka na you are? Ikaw yung hinahanap niya. Ikaw pala yung hinahanap niya. Na-recognize. Community. So, sa community, maaari kung through community, sino sa kanya, nagbigay ng sign na yun ang mga sign para ma-recognize yun the one. Ang anghel. Anghel lang nagbigay sa kanya ng sign para ma-recognize niya na kung ano yung mga sign na yun ang the one, o yun ang hinahanap niya, yun ang hanapin niya na mga sign. Kaya na-recognize ka niya. Yan, si Archangel Ariel, yan ang nagbigay sa kanya ng sign. Pero ito ay nag-guide sa kanya para malaman through community kung saan yung maraming tao, or may mga group community, meron sa Facebook, meron sa YouTube, pwedeng sa community mismo, no? Di ba merong ganyan, group, parang community, group chat, community, parang mga ganon, group chat, meron community. Meron ganyan sa sa Facebook Or else, basta yung kung saan may mga tao na kunwari nanonood o nagsishare dyan, or pwedeng sa community mismo ninyo, community niya, ganon. Ayun ang nag-guide sa kanya para mahanap ka niya, para ma-search ka niya, o yun na yung guide sa kanya, yun ang way niya, no? And then, dahil na heartbroken siya, yan ang, di ba, sa tanong ko kanina, yun dahil broken hearted siya, gusto niya nang ibigay yung puso niya, ready na to na, dahil na heartbroken to. Saan? Sa'yo ba na heartbroken yan? Hindi. Sa iba? Sa iba daw, heartbroken daw siya. So, hinahanap niya yung woman holding a heart. Yung talagang pag minahal niya, ingatan yung puso niya, mamahalin din siya, hindi siya ma-heartbroken. Yun yung the one. And there is journey here. So, maaaring you're on a journey right now na dumadanas ka ng financial constraint kasi sinundan ng financial constraint, no? Yan. Ayun ang tinatahak mo journey ngayon. Maaaring yun ang dinadanas mo, financial constraint. O ngayon ay dumadanas ka ng financial constraint and may journey kang tatahakin. Pwede din ganon. Oh, see? Ano ba nagustuhan yan sa'yo ng person na yan? Kasi, para bang you're capable, passionate, para kayong may wings na para achiever or passionate, very brave, strong, yung personality. And ano pa? Puro orange, passionate talaga, full of desire. Strong and passionate yung iyong emotion. Maybe to para may sword na nakaano, no? To tell people what is right from wrong, or kung ano'y paparusahan ng God. Kung ano'y paparusahan ng God. Kung ano'y paparusahan ng God saan? Sa impyerno. Mga ganon. Or else ay pwede din na
but you are respected by, may mga nagrespeto sa'yo. Meron din yan ng mga bastos, yung mga, alam mo, mga crook and foolish, no? Mga evil. Pero, like evil forces. Pero, parang ikaw yung naka-assign, ano ba tawag dyan? Naka-assign? So yes, ikaw naka-assign dyan na mag-inform sa mga tao o magsabi sa mga tao kung ano yung paparusahan ng God sa impyerno. Kung ano yung mga klase ng tao yung mga gawain nila na ikaka-impyerno ng kaluluwa nila. Yung mga ganun ba? And you're passionate and full of desire to tell people or sabihin sa mga tao na reveal yung truth. That is truth from God. Sabihin, iba ba't nang alam ba to? Kung may impyerno yung iba naman sa kanya. Kasi nga, yan ay mission from God. Yan ang nga ang nakaatas. Yan ang may mission. Yan ang kanyang ginagampan ng mission. Yan ang madilim na. Yan ang ginagampan ng mission. Yan ang nakaatas sa ganyang mission. Yan. Actually, madaming ganyan. Hindi lang isa. Yung may mga ganyang mission na sabihin na pag ganito ang ganyan ang gawin mo, may impyerno ka. Kasi sa Bible naman, di ba? May warning ang God. So, parang inuulit lang yan ng mga servants of God eh. Ang tawag sa'yo, servant of God. Kahit ako dito, ganyan din eh. Kasi nga, ganyan ang mga mission from God. No? Kadalasan, karamihan talaga. No? Meron pa nga mga 2 saksi, padala, at hindi lang yon, may mga ipapadala pa dito. Alam ko galing sa langit yan, kaya pinapadala eh. Sugo, ang tawag. Yun yung mga sugo. Pati yung 2 saksi sa Bible, na bubuga nga ng apoy, bumubuga daw sila ng apoy, ay mag-warning yun sila sa mga tao na may impyerno, na kung ano yung mga may impyerno, related sa yung may impyerno. Para warningan ang mga tao na may hatol ng God sa kabilang buhay. So mga, they continue keep sinning and sinning. So mga evil doers. They continue keep doing evil. Yan. Which is, ang hatol ay hindi basta-basta eternal na parusa sa impyerno. So ganyan nga ang katotohanan from God. Truth from God, you know. Si nanay ayaw niya ng mga ganito kasi wala naman siyang misyong ganito. So, ayan siya, guys. Did I explain it well? Sa tingin ko, na-explain ko maayos yan. Maliban lang kung pabingian talaga yung iba. Sabi na, ano ba yun? So, ano kaya mga pagbabago sa buhay mo na? Kasi may magtitake doon na action at magtatagumpay yan. Tingnan natin ha. Maganda ka na. Parang mag-ready ka na ba? Sa bagong chapter, new journey. Kasi there's journey here. Or sa bagong sisimulan mo na naman path or journey, no? Ano tong sisimulan mo na the youth na to? Kasi parang may ayaw mag-heal ka. Mag-heal, patuloy na mag-heal, magpalakas, and more clarification with this card. Ito yung bang clarify ka. So, ito din na there's deceit,
Na merong mga, kung nakita nyo, merong mga ano talaga dito, gumagawa ng deceit na mga fallen angels yun sila guys, so mga parang paniki, no? Kasi, meron ding mga like demon, no? Na para silang paniki ba? May ganyan. Kasi nakikita ko yun sila gamit yung aking perception. Merong ganun. Meron kasi mga tao na may tangan na ganun. Ewan ko, tangan tawag doon. Basta meron silang ganun na may demonyo sila. No, at yun ang ginagamit nilang utusan. May isang tao na ganun ang kanyang demonyo. Para bang hindi naman siya totaling paniki, pero yung pakpa niya para paniki. No? Para siyang paniki na humanoid. So, parang fallen angel siguro yun. O, demonyo lang talaga yun. Yung pag-demonyo kasi, lalo pag demonyo ng mga, yung kaluluwa ng Nephilim, iba-iba yung kanilang form eh. Basta merong ganyan. So, para mga sumisimbolo ito ng mga evil, no? Evil forces. Sabihin na natin evil forces. Na merong mga mangtetempt na evil forces. Saan? Sa'yo? Mangtetempt? Sa'yo daw, mga atake sila, mangtetempt daw sila, no? Itong mga evil forces sa'yo. Pero mukhang mangtetempt na sila sa'yo, pero kahit anong tempt nila sa'yo, mukhang hindi mo nga alam niyo kung anong temptation ng evil forces. Sugal, drugs, lahat ng hindi maganda. Tingnan niyo sa Bible. Ang sugal ay ano yan siya. Yan ang isa sa sign na may demonyo yung isang tao. May mabisyo. Like sugal, may mabisyo, may addiction, mga ganyan. Yan ang mga temptations ng devil, mga evil forces, no? Tingnan niyo yung mga parasugal. May sinyalis yan. Kung meron yan, nag-udyok sa kanila na magsugal, o kahit anong addiction o mga bisyo. Hindi pantay ng kanilang daliri. Kadalasan dito mataas. Minsan may mga elemento para sa katawan. Obserbahan ko yan. Saan? Doon sa ilo. Mga sugarol. Sa pamilya ko ay sugarol sila. Hindi ko pa kasi na-discover yan dati yung sinabi sa akin Jesus Christ na makapag-send ako ng mga ganun sa mga evil forces ba sa impyerno. Yung pala makakan ko lang ulo, no, ng tao. Yung pala masisend na yung mga evil forces saan? Sa impyerno. Pero meron din yan tinuro sa akin kung paano kumasend. Yung sa paligid ko, no? Meron sa paligid ko, masend sila sa impyerno. Basta may mga ganun. Yan ay ginaguide naman yan nila, no? Sila natuturo yan. Celestial beings, minsan si Jesus Christ, minsan God, minsan iba. Minsan ay angels, ganyan. Ganun talaga pag may mission ka from God. Kasi manotice nyo, bata pa kayo. Kasi ako yun ang experience ng bata pa ako. Talagang nagkaka-vision talaga ako. Nakipag-communicate na sa akin yung ganyan. Bata pa ako. Kasi Jesus Christ, ang papakita na yung vision ko, bata pa ako nun. Hindi man palagi, pero napapakita sila, no? Lalo si Jesus Christ, makikita ang mukha niya. Ganon din yung God na may, nagpapakita sila ng mga vision sa akin. Basta ganon. Yun ang mga sign na talagang merong plano ang Diyos sa'yo. Meron kang gagampanan. Or kaya ay bata kayo iba, natuturo sila. Ba't hindi ako nagkakaroon ng vision? Meron ganyan eh, mga ngaral. Nagtaka siya, bakit wala siyang vision? Nakagawa siya ng miracle. Hindi daw siya nagkakaroon ng vision. Paano siya magkakaroon ng vision, guys? False prophet siya. Yung mga tinuturo yung taliwas sa Biblia. O nakagawa nga siya ng miracle. Sino papagana ng miracle niya? Yung paggamit niya, yung ginagawa niyang miracle, witchcraft yun. Occult, witchcraft. Hindi yun siya sa God. Bakit ko nasabi yun? Sahin niyo sa Bible. At yung mga, niya, may bayad pati.
Oh, sign of false prophet yun. Nagpapabayad siya. Tsaka nakagawa nga siya ng miracle. Ano ba yung false prophet? Nakagawa ng miracle yan. Nasa Bible din yan eh. Masugo ni Satanas sa mga false prophet. Nakagawa din sila ng miracle para maniwala sa kanila yung mga tao. Kasi ang Diablo, ang mga evil forces, mapanin lang yan sila. Para maniwala ang mga tao, kailangan makagawa din sila ng miracle. Yung kanilang mga sinugo ng mga false prophets. You know, ganon yan. Hindi yan panira, para aware lang kayo. Basahin nyo ko ng mga sign ng false prophet. At nagpapabayad din sila guys ng mga serbisyo nila. May bayad yan, hindi yan libre. Pero pag sa God yan, pag tunay na prophet yan, pag sa God yan, walang bayad, hindi ka magbabayad kahit 5. Hindi kayo hihingian ng pera niyan, kahit donation, siguro hindi yan sila kukuha. Yan ang sign. Jesus Christ, walang papabayad, hindi naman na. Ang prophet ba Jesus Christ, ang pabayad? Hindi naman, libre lang talaga yun. Maliban na sa kung bigyan mo ng mga like, pagkain o ano eh, katulad nung kung ba share kung mayroong mga pagtitipon baka gano'n no eh tanggapin nila kung mayroong mga pagtitipon o ano, pero pagka ganyan na magpapabayad kahit 5, wala, hindi magpapabayad pag sa side ng God o sa side ng Diyos. And you know, kagaya kay Moses, babaguhin ka ng God. Kita niyo kahit mukha ni Moses nag-iba. Oh, babaguhin ka ng God, basta nasa side ka ng God. At makita niyo yung pagbabago, transformation sa taong nasa side ng God. Na talaga, yan ay guided ng God. Ng celestial beings, ng God and Jesus Christ. Makita niyo yung transformation, pagbabago sa tao na yan. At yung wisdom, no? Yung may wisdom talaga yung mga tao, yung mga servant ng God, yung mga ginagamit ng God. May wisdom. Kaso lang yung mga crook and foolish, baluktot man sila. Para sa kanila, yung mga servants ng God, wala daw wisdom, sila daw wise. Samantalang sila very crook. Baliktad nga sila, baluktot nga sila, kaya ganun. Sanay sila sinungaling, baliktad, yung mga baluktot. Kaya ganun. Akala nila yung taong may wisdom ay mapaninlang, mapanlansi. Hindi ganun ang may wisdom, guys. Ang taong wise ay may good judgment yan siya. No? Hindi mo basta-basta ma-hide yung mga sikreto at mga patago na ginagawa ng mga tao o kung sino man mahilig gumawa ng mga patago at mga sikreto sa taong wise. Kagaya kay Haring Solomon, di ba? Nadiskubrihan niya pa rin kung sino ang tunay na nanay ng bata kasi ginamitan niya ng wisdom niya kasi may wisdom nga siya. So yan, ganun ang may wisdom. So yan, and where you can acquire wisdom through your own experiences and through the experiences of others and using your keen observation. Madaming paraan para maka-acquire ka ng wisdom if you know how to acquire wisdom. Kaya nga yung mga servants ng God na, mga tunay na servants ng God, ay pinapadaan niya sila sa mga experiences, na mga tough experiences, where they can acquire wisdom, na profound wisdom pa. No? Na maka-acquire sila ng mga wisdom. Minsan painful yung mga experiences nila, but they acquire wisdom. Yan. At yun din ang mga tinuturo nila sa mga tao. Did I explain it well? You can comment down below kung intindihan nyo na maigi yung aking mga sinasabi, guys, no? Kasi medyo mabilis din talaga eh. Sus, mausok man. So, yan siya, guys. Pero, ito ay clarification lang to eh. Pero still, hopeful and positive ka. You are, parang may liwanag, no, nag-guide sa'yo. May star. Parang, yan, na hindi ka basta-basta matempt. Ganyan. Alam yung mga temptation?
pwedeng i-tempt ka ng kayamanan, gumawa ka ng deceit, scheme, evil, para lang yumaman ka, mag-scam ka, mga ganyan ang temptation ng devil, no? Para magkapira ka, yumaman ka, mga ganyan. Kaya magsugal ka na magsugal, mga ganyan ang mga temptation. Mag-addict ka, mag-drugs ka, mga ganon. O kaya ay magnakaw ka. Lahat ng mga hindi magandang gawain mo. Lahat ng makakasama sa'yo at makapangperwisyo ng kapwa mo, ganyan mga temptation ng devil. O kaya mga injustice, gagawa ka ng injustice, unfair sa iyong kapwa. Ganyan ang mga temptation ng devil, fallen angels, guys. So that alam nyo kung ano yung mga temptation para aware na kayo, di ba? Kung ano yung mga temptation ng devil. So, sa mga mahilig sugal, na mahilig sa yung natitempt na yung mga natitempt ng fallen angels dyan. Kahit elemento, natitempt yan sila. Ano mga demonyo, sa mahilig magsugal, mag-addict, o kung ano yung mga temptation sa inyo na ginagrab nyo din. Parang opportunity lang na ginagrab nyo din, no? ng iba sa inyo kung mayroon man. Tingnan nyo daliri nyo, baka hindi pantay, baka dito mataas, may mga elemento yan, o fallen angel yan, o baka fallen angel o elemento, o kaya may mga evil spirit, no, sa katawan ninyo. Yan na nag-udyok sa inyo, no, magkaroon ng addiction, magsugal, na yun na yung mga nagtitempt sa inyo, na gumawa ng mga, o kaya magbisyo, bisyo. Ako wala akong bisyo kahit isa. Wala. May lang ako uminom ng Coke. Pero, pinagbawalan ako ng God na uminom ng Coke kasi, ewan ko ba, nakakroy tuloy ako. Kasi nakakasama naman talaga sa health yun, no, di ba? Kasi hindi yan naman talaga maganda yung health, pero nakakaano siya. Kasi yun, sarap ng Coke eh. Basta gusto ko yun. Gusto ko inumin yung Coke. Kasi parang kompleto yung kain ko pag may Coke. Gano'n. Yun nga lang, nakakasira din siya ng health. Parang hindi siya healthy. No? Nakakaano din kasi. Maganda siguro yung, okay lang siguro yung kung ano paminsan-minsan. Tingin ko lang. Masarap ang kain pag may Coke, para exciting. Kumain pag may Coke. Ganun lang. Kung alak, wala ako. Sugal, ayaw ko ng sugal. Kung sigarilyo, ayaw ko din. Kung drugs, hindi naman ako nagda-drugs. Ano pa yung mga temptation? Mga scam? Hindi din ako scammer. Konsensya ko lang kung mahiya ako sa sarili ko, pamilya ko mag-scam. Dapat ganyan din ang mga tao, ganyan din, no? Na kung ano mga temptation ng devil, iwasan. So, ito daw, iwasan mo daw to kung hindi mo siya tatanggapin. Para alam niyo kung ano mga temptations ng devil. Pwede ding yung gagawa kayo ng witchcraft, yun ay temptation din yan ng devil. Sino nagtitempt dyan? Naggumawa ng witchcraft ang mga tao, mga spells, conjuration, any forms of witchcraft. Lahat yan, witchcraft yan siya. Yung gumagamit ng spell, conjuration, mga ganyan, no? And ritual, mga black magic, mga kulang barang, palipad hangin. Yan ay witchcraft yan siya. Yan ay temptation din ng devil yan. At ang nakasign dyan si Beelzebub o Beelzebul, no? Team yan si Beelzebul o si Beelzebub. Team yan siya. Itim na klase ng fallen angel yan. Yan nakikita ko yan eh. Iba-iba yung form. Meron na, basta, hindi ko na kailangan explain kasi tatagal lang. Basta iba-iba yan silang form. No? Iba-iba yan sila. Hindi yan sila kagaya ng tao na pare-pareho. Na humanoid, na human ang katawan. Yung iba dyan, hindi humanoid ang ibang fallen angel. Meron na dragon, merong parang bull, no? Merong parang mga beastly, merong parang goat. Meron. Nakikita ko gamit yung perception ko eh. Ewan ko lang sa iba dyan kung mayroong perception kung nakikita nila o kay clear ocean's ability. May comment dyan kanina na narinig ko sila, sabi niya. Naisip ko baka may clear ocean's ability to. Narinig ko sila, sabi niya. Ang dami nila.
Mari may clear audience ability siya. Kasi ako naririnig ko din yan sila. Siguro naririnig sa video. Minsan iba dyan, mga fallen angel. No? Nakatake kasi yan sila dito sa akin, guys. May mga elemento. Diba nakwento ko yan minsan sa inyo? Hindi ko lang kinikwento lahat. Kasi mukha na talagang napaka-weirdo. So yan. So, all tied up. Ayan guys, so all tied up. Bakit ako inatake naman yan? Kasi ako ay isa sa real servant of God. Dahil may mission ako sa God, no? Galing sa God yung mission ko. Kaya gusto nila mang-distract, mang-atake, yung nagkakarga sila guys. Nagkakarga. Kagaya lang sa witchcraft, di ba, nagkakarga. So sila din, nagkakarga din yan sila kahit elemento. So, all tied up. Ito daw ang try din na lang i-tied ka, talian ka, i-restrict ka. No, parang wala kang magawa, pero for sure hindi. Para makontrol ka nila. Pero kung i-reject mo tong ano ba, pag ni-reject mo tong temptations nila, ng mga fallen angel, hindi ka matay na yan. Hindi ka nila, para may guardia, may guard, may ano kayo, may harang ba. Kung i-reject mo tong mga temptations nila. Pero kung i-grab mo naman yung temptation nila, kung gagawin mo yung temptation nila, ay ma-all tied up ka. Restrict ka. So, alam nyo na ako ano yung dapat iwasan. No? Para hindi ka ma-restrict ng fallen angel. So, yan. Man holding a coin. Itong tutulong sa'yo si man holding a coin. Ito yung nagkikare kasi sa'yo eh. Kunwari siya to. No? Sobrang nagkikare siya sa'yo. Caring connection eh. Yan. Gusto niya kasing mapangasawa ka niyan. Hindi man holding a coin. O woman holding a coin, man holding a coin. Gusto niya maging spouse ka, maging partner sa buhay, ano, maging asawa ka niya. Yan kasi ang nagkikare talaga sa'yo. Si man holding a coin. Yan na yun. So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys.